talagang umalis. Baka hindi nila alam sa bahay ang una na nandito po ako sa ospital. Hinahanap po ako ng Mother Superior namin, si Sister Fidela. Parang awa niyo na po. Miss, uminahon ka. Miss, uminahon ka. Pero kailangan ko umalis dito. Natitiyak ko na nag-aalala ho sila sa akin sa bahay ang una ni. Miss, hindi ka namin pwedeng i-release hanggat hindi kami nakakatiyak na stable ang condition mo. Pero ang nanay ko po, kailangan ko pa makita yung nanay ko. Miss, ihatid ka namin sa kung saan ka dapat umuwi. Pero huminahon ka muna. Hindi niyo naiintindihan. Kailangan ko umalis dito. Kailangan ko bumalik ng bahay ampunan. Miss, please. Makakasama sa yan. Don Menandro, magandang araw. Tigilan mo na ang pakikipagkita sa anak ko. Walang patutunguhan ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Pero, Don Menandro, mahal ko ang anak niyo. Mahal niya rin ho ako. Makinig ka. At makinig kang mabuti. Huwag mong subukang puntahan siya sa bahay. O kahit tawagan man lang sa telepono. At huwag ka na uling magpapakita sa kanya. Maliwanag ba? Pero, Don... Maliwanag ba? Don Menandro! Huwag mo nang hintayin pa ang kaya ko pang gawin. Pero, Don Menandro! Nung sinugod ka dito ni Mr. Alvaro mula sa pinangyarihan ng aksidente, wala kang malay. And while you were in coma, isinailalim ka namin sa series of tests. At base sa mga resulta, naapektuhan ang utak mo dahil sa severe cranial cerebral trauma. Mapalad ka't hindi na uwi ito sa pamumuo ng dugo o pamumutok ng maninipis na ugat sa utak mo na pwede mong ikamatay. Wala ka pa bang natatandaan? Pauwi ako noon nang makita kitang walang malay. Natagpuan kita ilang kilometro kung saan sumabog ang kotse. Hindi ko po talaga alam yung sinasabi ninyo eh. Wala po talaga akong matandaan. Maliban na lang dun sa huling pag-uusap namin ni Sister Fidela kasama ng mga bata sa bahay ampunan. Dapat nga po bibisitahin ho namin yung nanay Aida ko sa kulungan eh. Parang awa niyo na ho. Paalisin niyo na ho ako dito. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita makauwi. Magtiwala ka lang, Iha. Makakauwi ka ng ampunan. Makikita mo ang nanay mo. Ipinapangako ko sa iyo. Para kay Patrick ba yan, ha? Naku, espesyal ah. Konting pasalubong lang po. Ayaw ko kasing may masabi siya eh. At least may dala ako. Talagang pinakaayos-ayos mo pa, ha?
Siyempre po, tingin niyo na Marsing magugustuhan niya to? Ay nako anak, kahit ano ang ibigay mo kay Patrick, tiyak na magugustuhan niya. Sana nga po eh. Sana nga magugustuhan niya to. Nana Marsing, salamat nga pala sa pamasahe. Hayaan niyo babayaran ko po yun. Ay nako, maliit na bagay lang yun. Huwag mo nang intindihin yon, anak. Uy, Lisa, kukunin ko na yung kulang sa down payment sa upa nyo. Ay nako, Mrs., makikiusap sana kami eh. Baka pwede sa susunod na linggo na lang kami magbabayad. Mahina kasi ang benta. Pasensya na ha. O sige, aasahan ko yan. Salamat ha, salamat. Nana Marsing, bayad niyo lang po to. Ay naku, hindi anak. Magagawan din ng paraan yun. Huwag kang mag-alala. Makapaghintay ang bayad sa bahay. Pero si Patrick, hindi. Mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Pat, hinanda ko na yung susuotin mo. Patrick? 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 Uy, kumusta? Lisa, Patrick? Although her memory is obviously disturbed, we are lucky na hindi naman amnesia. Otherwise, wala na siyang matatandaan. Well, yes. We still have to examine kung anong klase ito. Posible kasing case ito ng regression. It is a defense mechanism leading to the temporary or long-term reversion of the ego to an earlier stage of development. Sa madaling salita, bumabalik ang memory ng pasyente sa earlier stage ng buhay niya. May magagawa pa tayo sa sitwasyon niya, Doc? Meron. Age regression therapy, hypnotherapy, recovered memory therapy. Pero hindi ko masisiguro kung gaano ko katagal may ibabalik siya sa normal, Sir Alvaro.